At ayan mga ka-crypto, balitang XRP po tayo sa video na ito. Meron pong isang pundit dito ang nagsabing, "This Coinbase deal will bring banking giants to XRP." Yan, may malaking balita pong yumayanig dito sa mundo ng finance ngayon pong buwan ng February 2026. Isa pong strategic partnership sa pagitan ng PNC Bank at saka Coinbase ang usap-usapan ngayon ng mga investors. Habang ang iba ay nakatingin lamang po sa crypto access, meron pong isang sikat na analyst na si John Squire ang naglabas ng matapang na pahayag. Ang galaw na ito ay isang direktang sinyales na ang mga banking giants ay pumupwesto na para kay XRP. Kaya pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng balitang ito para malaman po natin kung ito na nga ba ang hudyat ng pagpasok ng institutional money sa sistema ng global liquidity. At ayan, ayon po sa ulat ng CNBC, ang PNC Financial ay opisyal nang nakipag-alyansa sa Coinbase. At ang layunin, para bigyan ng access ang milyong-milyong kliyente ng PNC mula sa ordinaryong depositor hanggang sa mga institutional investors na makabili, makahawak at makapagbenta ng digital assets. Gagamitin po ng PNC ang Crypto as a Service platform ng Coinbase para makabuo ng isang scalable at secure na business model sa loob ng kanilang banking system. Nakakatawang isipin na dati ay ayaw po ng mga bangko sa crypto. Pero ngayon, sila na mismo ang gumagawa ng paraan para makapasok dito. Habang ang shares ng Coinbase ay bahagyang bumaba matapos po ang announcement, ang shares naman ng PNC ay tumaas. Ipinapakita nito na ang traditional na market ay pabor sa hakbang na ito dahil sa potensyal na dalhin ang crypto sa mainstream banking. Ngayon ay dito na po pumapasok ang mainit na debate. Para po kay John Squire dito, ang partnership na ito ay hindi lang tungkol sa pagbili ng Bitcoin o Ethereum. Naniniwala po siya na ang XRP ang tunay na makikinabang dito bilang future of payments and global liquidity. Ang katwiran po ni Square dito ay habang lumalawak ang crypto infrastructure ng mga malalaking bangko, lalo pong nagiging malinaw ang pangangailangan para sa isang bridge asset na mabilis at mura. At dito po papasok si XRP. Ngunit hindi po lahat ay sang-ayon. Meron pong isang observer dito na si Dave Newman. At siya ay nagpahayag ng isang babala. Sabi niya ang deal po ng PNC at Coinbase ay nakapokus lamang sa custody at access at wala pang direktang pagbanggit sa XRP bilang liquidity rail. Para sa kanya, ang pag-uugnay ng deal na ito kay XRP ay nananatiling speculative sa ngayon. Ito ang realidad ng market. May mga nakakakita ng malawak na picture at may mga mas pinipiling maging maingat sa mga detalye. Ngayon ay hindi lamang po PNC ang gumagalaw. Nabanggit din sa ulat na ang JP Morgan, ang JP Morgan Chase ay nakikipag-partner na rin sa Coinbase para sa kanilang JPMD deposit token. Ibig pong sabihin ang buong banking sector ay unti-unti nang nagtatransition patungo sa blockchain technology. Ang CEO ng PNC na si Bill Demchak ay nakatakdang humarap sa Federal Reserve Capital Conference para talakayin ang partnership na ito at ang mga regulatory issues na kaakibat nito. Habang nagtatalo po ang mga analyst kung
si XRP nga ba ang gagamitin, hindi maikakaila na ang pinto ay nakabukas na para sa digital assets. Ang pagpasok ng mga dambuhalang institution sa system ay nagbibigay ng legitimation na matagal nang hinihintay ng crypto space. Kapag ang infrastructure ay handa na, ang susunod na hakbang ay ang pagpili ng pinaka-efficient na asset para sa liquidity. At dito po nagmumula ang kumpiyansa ng mga XRP holders. At ayan, sa aking opinion naman, ang mahalagang take-away po dito ay ang direksyon ng global finance. Ang partnership po ng PNC Bank at saka Coinbase ay isang malaking panalo para sa buong crypto ecosystem. Kaya sa aking opinion, kahit hindi pa tahasang binabanggit ang pangalan ni XRP sa bawat kontrata, ang pagtatayo ng tulay sa pagitan po ng traditional na bangko at digital assets ay kalahati na ng laban. Ang mga bangko ay hindi papasok sa ganitong kalaking commitment kung wala silang plano para sa long-term settlement at liquidity. Maaring speculative pa ang koneksyon sa ngayon, pero ang kasaysayan po ng Ripple at ang kanilang pakikipagtulungan sa mga institution ay nagbibigay ng mabigat na rason para manatiling bullish. At ayan, ang liquidity po ay laging humahanap ng pinakamadaling daan. At si XRP ay dinisenyo para sa mismong layuning ito. At ayan, ang sabi naman sa ating sunod na balitang ito ay Technical Analyst XRP heading to $1.31. Then, ayan, bitin po yung title natin dito. Sa mundo po ng crypto, ang volatility ay hindi kalaban. Ito ay isang pagkakataon. Ngayon pong February 2026, ang buong community ng XRP ay nakatutok sa isang napaka-importanteng price level. Marami po ang kinakabahan, pero para po sa mga technical analyst, ito ang tinatawag na strategic positioning. Isang sikat na analyst ang naglabas po ng matapang na prediction. Babagsak daw muna ang presyo sa $1.31 bago ang isang monumental na pag-akyat patungong $70. Kaya pag-uusapan po natin ang bawat anggulo ng chart na ito para malaman kung ito na ba ang huling pagkakataon na makakita tayo ng ganitong halaga na XRP bago ang posibleng breakout. At ayan, pag-usapan po natin ang technical setup dito sa 4-hour chart na ibinahagi rito ni Maxi. Ayan, ayon po sa kanya, siya po ay isang tanyag na analyst. At ayon sa kanya, si XRP ay kasalukuyang nasa loob ng isang descending triangle. Ang pattern po na ito ay nabubuo kapag ang presyo ay gumagawa ng lower highs. Ang ibig pong sabihin niyan, sa tuwing susubukan nitong tumaas, mas mababa po ang naaabot nito kaysa sa huling peak. Ngunit sa ilalim nito, mayroon pong matibay na horizontal support sa halagang $1.31. Marami pong nakakakita ng ganitong pattern at agad na nagbebenta dahil mukhang pabagsak ang itsura. Pero ang totoo, ito ay isang phase ng consolidation. Dito po nangyayari ang tinatawag na supply absorption. Ibig sabihin ang mga investors na madaling magpanik ay dahang-dahang nililimas ng mga institutional buyers habang lumiliit ang selling pressure. Ang $1.31 ay hindi lang basta numero. Ito po ang hangganan kung saan naghihintay ang mga dambuhalang buy orders para saluhin ang anumang panandaliang pagbaba.
Ngayon ay heto po ang tanong ng lahat. Paano aabot sa $70 mula sa $1.31? Mukhang mukha po itong imposible. Pero sa technical analysis, tinitignan po natin ang measured move at saka historical behavior. Ayon po sa analysis ni Maxi, kapag sa XRP ay matagumpay na nag-hold sa $1.31 at bumagsak pa itaas sa triangle resistance, ang momentum ay pwede pong mag-trigger ng isang parabolic move. Ang $70 target ay hango po sa Fibonacci extensions at saka sa structural demand ng XRP bilang isang bridge asset. Isipin po ninyo ito. Sa bawat cross-border transactions na dumadaan sa RippleNet, kailangan po ng liquidity. Kung ang mga bangko ay magsisimulang mag-settle ng malalaking halaga gamit sa XRP, ang market cap ay kailangang lumaki ng sapat para ma-accommodate ang volume na iyon. Kaya ang $70 ay hindi lang basta hula. Ito po ay projection based sa utility at sa kasaysayan ng biglaang pag-angat ng asset na ito. Ngayon ay hindi po tumatakbo ang presyo ng mag-isa. Kailangan ito ng matibay na pundasyon. At ang nagtutulak kay XRP ngayon ay ang pagpasok ng mga malalaking institution. Sa pagpasok po ng taong ito, 2026, nakikita natin ang mas mabilis na settlement times at mas mahabang transaction cost na pabor sa mga malalaking kumpanya. Ang mga updated na institutional dashboards ay nagpapadali na po ngayon para sa mga bangko na pumasok sa XRP ledger ng mas epektibo. Ang kaibahan po ng sitwasyon ngayon ay ang technical setup ay sumasabay na sa mga real-world fundamental news. Kapag ang magandang balita tungkol sa adoption ay tumama sa isang consolidated na chart, ang resulta ay madalas na isang matinding breakout pa itaas. Kaya naman ang $1.31 support ay nagsisilbing huling checkpoint para sa mga matatalinong investor bago ang inaasahang paglipad ng presyo. Ngayon ay ito po ang aking masasabi naman tungkol dito. Ang market ay sadyang dinisenyo para subukan ang pasensya ng sino man bago ito magbigay ng tunay na reward. Ang pagbaba po sa presyong $1.31 ay isang shake out, isang paraan para matanggal ang mga traders na walang sapat na tiwala sa direksyon ng teknolohiyang ito. Ang $70 target naman ay maaring hindi mangyari sa loob ng isang gabi. Pero ang trajectory ay malinaw na pabor sa mga long-term holders. Ang crypto market ngayong taong 2026 ay mas mature na at nakabase na sa tunay na gamit. Kung titingnan po natin ang macro perspective, ang bawat pagdikit sa support level ay isang mahalagang bahagi ng pagbuo ng isang matibay na bull run. Ang tunay po na hamon ay hindi ang presyo, kundi kung hawak pa rin ba ang asset kapag ang chart ay nagsimula ng mag-vertical. Yan ang tagumpay po sa market ay laging pabor sa mga marunong mag-analyze at hindi nagpapadala sa panandaliang takot. At ayan, ang sabi naman sa ating sunod na balita dito ay analyst points out key price indicator for XRP traders. Ayan. Sa gitna ng patuloy na pressure sa presyo ni XRP ngayon pong February 2026, marami po sa atin ang nakatingin lang sa ticker. Pero para po sa mga eksperto, may isang metric na mas malalim ang ipinapahiwatig
kaysa sa spot price lamang. Ito po ang tinatawag na futures open interest. Ngayon ay, bakit nga ba ito mahalaga? At ano ang kinalaman nito sa 28% na pagbaba ng XRP simula noong bagong taon? Kaya pag-uusapan po natin ang data para makita natin kung kailan ba talaga ang tamang oras para bumalik ang sigla ng market. Ano nga ba itong open interest o OI? Ayan. Sa madaling salita, ito po ang kabuuang value ng lahat ng outstanding derivative positions o yung mga leverage trades na hindi pa nasasara. Sa kasalukuyan, sa XRP po ay naglalaro sa paligid ng $1.32 habang ang open interest ay bumagsak sa $2.29 billion. Ayan. Marami po ang nagtataka kung bakit sabay silang bumababa. Ayon po sa analyst dito na si Chad Steingraber, historical na yan, or makasaysayan na po ang alignment na ito sa XRP community. Kapag bumabagsak po ang presyo at sumasabay ang OI, ibig sabihin nito ay nababawasan po ang speculative positioning. Ibig pong sabihin ang mga traders na mahilig gumamit ng leverage ay lumalabas muna sa market. Hindi ito laging masamang balita. Madalas ito po ay senyales na nililinis ang market mula sa sobrang leverage na pwede pong magdulot ng flash crash. Ngayon kung titignan po natin ang kasaysayan, tuwing magkakaroon po ng major rally itong sa XRP, palaging sumasabay ang pag-akyat ng open interest. Noong early 2021, mula 0.50 hanggang $2, ang OI ay lumaki mula $500 million hanggang $2 billion. Ganyan din ang nangyari noong January 2025 kung saan umabot sa XRP sa $3.40 at ang OI ay pumalo sa record-breaking na $7.76 billion. At hindi pa dyan nagtatapos. Noong July 2025, nakita po natin ang all-time high ng open interest sa $10.94 billion habang ang presyo ay nasa $3.60. Ang pattern po ay malinaw. Kapag ang presyo ay paakyat at ang OI ay tumataas din, ibig sabihin ay may healthy participation at seryosong kapital na pumapasok. Pero kapag pareho po silang bumabagsak, tulad ng nakikita natin ngayon, ito ay indikasyon ng reduced trader participation. Ngayon ay bakit nga ba nagre-reflect ang open interest sa market psychology? Kapag nakikita ng mga traders na tumataas po ang presyo, mas nagiging agresibo silang magbukas ng bagong leverage positions. Ang dagdag na capital na ito ay nagpapalakas po sa liquidity at saka volatility. Pero may warning. Ang mabilis na pag-akyat po ng OI sa gitna ng short-lived rallies ay madalas na maawi sa long squeeze o mabilis na correction dahil sa sobrang leverage. Dapat ding tandaan na maraming mga exchanges ang nagre-report ng OI sa dollar terms. Ibig pong sabihin, pwedeng tumaas ang OI dahil lang tumaas ang halaga ni XRP kahit walang bagong kontrata na binubuksan. Kaya naman ang metric na ito ay dapat gamitin bilang supplementary tool at hindi bilang nag-iisang basihan ng prediction. At ayan sa aking pananaw, ang kasalukuyang pagbaba po ng open interest
sa $2.29 billion ay patunay na ang market ay nasa accumulation phase o naghihintay ng malinaw na direksyon. Hindi tayo makakakita ng tunay na recovery hanggat hindi natin nakikita ang stabilization ng presyo na sinasabayan ng unti-unting pag-akyat ng open interest. Ang pagbaba po ng speculative interest ay pwedeng tingnan bilang isang reset. Para po sa mga long-term holders, ito ang panahon kung saan ang ingay ng leverage ay nawawala at ang tunay na value ng asset ang siyang nangingibabaw. Kaya wag po tayo magmadali. Ang susunod na malaking rally ay kumpirmado lamang kapag ang smart money at saka speculative capital ay muling magsanib puwersa. At ayan, ang sabi naman sa ating kasunod na balita dito ay XRP investor is exhausted. Yan, here's what happened. Ramdam nyo ba ang bigat ng market ngayon? Mukhang hindi lang kayo ang nakakaramdam niyan. Ngayon pong February 2026, meron pong isang kilalang trader na si Saif Crypto ang naglabas ng isang seryosong babala. Sa XRP ay pumasok na sa tinatawag na investor exhaustion phase. Pagod na ang mga holders at ang mga speculators ay tila naglaho na sa eksena. Pero sa likod ng pagkapagod na ito, may isang mahalagang shift or pagbabago sa market dynamics na dapat po nating maintindihan. Isang shift o pagbabago na pwedeng magpabago sa kung paano gumagalaw ang presyo ni XRP. At ayan, alamin muna natin ang technical side. Ayon po sa data, ang estimated leverage ratio o ELR ni XRP ay bumagsak sa 0.16. Sa madaling salita, ito ang sukat ng perang hiniram para itaya kay XRP kumpara sa aktwal na hawak sa mga exchanges. Ang 0.16 ay maituturing na exceptionally low base sa kasaysayan ng asset na ito. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin? Ibig sabihin ang mga high-risk traders, yung mga gumagamit po ng 20 times o 50 times leverage ay nalimas na o kaya naman ay tuluyan ng umalis. Ang agresibong postahan na madalas nagiging sanhi ng biglaang pagtaas o pagbagsak ng presyo ay wala na. Dahil sa sobrang baba ng leverage, nababawasan ang posibilidad ng mga flash crashes na dulot ng forced liquidations. Malinis na po ang laro mga kakripto, pero tahimik ang paligid. Dagdag pa ni Saif Crypto dito, ang mga speculative longs at saka shorts ay halos effectively gone. Sa mga nakaraang buwan, ang market ay laging puno ng mga taong humihiling ng moonshot o kaya naman ay nag-aabang ng matinding crash. Pero ngayon, ang nararamdaman ay indifference o kawalan ng pakialam ng mga short-term participants. Ngayon ay karaniwan pong nangyayari ang ganitong kondisyon matapos ang mahabang panahon na ang presyo ay sideways o dahang-dahang bumababa. Ang chart ay nagpapakita na ang ELR ay sumusunod sa 30-day at saka 50-day simple moving averages na parehong pababa ang direksyon. Ibig pong sabihin, ang deleveraging na ito ay hindi lang pansamantala. Ito ay isang matagalang pag-reset ng buong market structure ni XRP.
Ngayon ay heto po ang pinaka-importanting takeaway dito. Si XRP ay naging isang spot demand story. Dahil wala na ang impluwensya ng derivatives o futures market, ang anumang paggalaw ng presyo mula rito ay manggagaling na sa genuine buying activity sa spot market. Hindi na po ito tungkol sa kung sino ang mas malakas mag-leverage, kundi tungkol sa kung sino ang handang bumili at humawak ng aktual na token. Ang organic accumulation mula sa retail holders at saka institutional participants ang magiging tanging driver ng presyo. Sa madaling salita, ang susunod na rally ay magiging real demand at hindi lang speculative hype. Kahit na ang momentum ay mahina pa sa ngayon dahil ang presyo ay nasa ilalim pa ng moving averages, ang market ay maituturing na structurally healthier. At ayan mga ka-crypto, sa aking opinyon, ang yugtong ito ng exhaustion ay ang pinaka-boring pero pinaka-importanting bahagi ng cycle. Dito po kasi nasasala ang mga tunay na naniniwala sa utility ni XRP laban sa mga naghahanap lang ng mabilisang pera. Bagamat nakakapagod makakita ng matumal na galaw at mababang momentum, ito ang panahon kung saan nabubuo ang isang matibay na bottom. Kapag ang market ay wala ng leverage, ang tanging pupuntahan na lang ay ang direksyon kung saan may tunay na pera. Kaya ang masasabi ko po rito ay huwag pong magpadala sa pagod. Ang spot demand story ay nangangahulugan na ang bawat maliit na pag-akyat ay may solidong pundasyon. Kaya ang tunay po na tanong ay, handa ka bang maghintay hanggang sa magising ang tunay na demand? At ayan, ang sabi naman sa balitang ito ay analyst says too early to call for XRP bear market. Here's why. Ayan, marami na namang kinakabahan sa crypto market. Nakikita nyo ba ang mga pulang kandila o red candles sa chart? Ang dami nang nagsasabi na tapos na ang party at pasok na tayo sa isang bear market. Pero bago po kayo mag-click ng sell button, kailangang marinig ninyo ang babala ni XRP Captain dito. Sapagkat ayon po sa kanya, masyado pang maaga para tawaging bear market ang nangyayari kay XRP. Sa katunayan, ang chart ay nagsasabing nasa isang napaka-importanting reset lamang tayo. Kaya pag-uusapan po natin kung bakit ang $1.37 level ang siyang magdidetermina kung tayo ba ay babagsak o lilipad patungong $4 o $4. Ngayon ay tignan po natin ang macro perspective. Mula pa noong taong 2022, sa XRP ay gumagalaw sa loob ng isang multi-year ascending channel. Ibig sabihin, sa loob po ng 4 na taon, ang trajectory natin ay pataas. Sa ngayon, ang presyo po ay naglalaro sa paligid ng $1.37. Ito ang tinatawag na lower boundary o ang sahig ng channel na ito. Nakakatawa dahil sa tuwing tinatamaan natin ang linyang ito, marami po ang nagpapanik at nag-i-exit. Pero kung titignan po natin ang kasaysayan, tuwing sasayad sa XRP sa support na ito, sinusundan nito ng isang matinding upward impulse.
At ang target, ang itaas na bahagi po ng channel na kasalukuyang nasa mahigit $4. Kaya yan po ang possible target. Ang nakikita nating negative price action ngayon ay hindi simula ng katapusan, kundi isang structural retest na ilang beses na nating nagawa noon. Ngayon ay bakit nga ba sobrang negatibo ang paligid? Yan dahil ang Bitcoin ay bumaba po kasi patungong $65,000 at ang Fear and Greed Index ay nasa extremely low na. Yan, extremely low level na po. Alam nyo ba na mahigit $908 million na ang realized losses at ang yan po ay naitala lamang sa loob ng isang linggo? Sa technical terms, ito po ay tinatawag na capitulation. Ito yung moment na ang mga weak hands o yung mga investors na nadadala ng emosyon ay nagbebenta na ng palugi. Pero tandaan po natin, ang realized losses ay madalas na isang lagging indicator. Ibig sabihin, nangyari na ang benta bago lumabas ang data. Kapag ang ganitong karaming tao ay sumuko na habang ang presyo ay nasa structural support na $1.30 hanggang $1.40, madalas ay malapit na ang market pivot o ang pagbaliktad ng trend. Ngayon ay huwag na rin nating kalimutan na ang taong ito, 2026, ay iba na po sa mga nakaraang taon. Noong nakalipas po na August 2025, natapos na ang laban ng SEC at XRP. At ngayon ay mayroon na tayong spot XRP ETPs para sa mga institution. Sa mga nakaraang bear markets, laging may kasamang legal uncertainty o bad news tungkol sa utility ni XRP. At ngayon, ang dahilan po ng pagbaba ay hindi si XRP mismo, kundi ang macroeconomic pressures gaya ng Federal Reserve at saka global trade concerns. Wala itong kinalaman sa kakayahan ng XRP ledger. Ang pundasyon natin ay matibay, ang regulatory clarity ay nandyan na, at ang mga institution ay nakapasok na sa eksena. Ibig pong sabihin, ang structure ng bull market ay nananatiling buo sa kabila ng ingay sa labas. At ngayon, ang aking pananaw naman sa sitwasyong ito ay simple lamang. Ang chart ay hindi po nagsisinungaling, pero ang emosyon ng tao ay madaling malinlang. Ang $1.37 ay isang pivotal area. Hanggat ang multi-year trend line na ito ay hindi po nababasag sa weekly chart, technically, nasa bull market pa rin tayo. Ang tawaging bear market ang isang correction na sumasandal sa 4 na taong support ay isang maling konklusyon. Ang market ay laging sumusubok sa mga holders bago ang susunod na malaking rally. Ang mahalaga ngayon ay ang ating perspective o pananaw. Huwag tingnan ang bawat minutong pagbaba. Tingnan po ang macro channel. Dahil sa dulo ng araw, ang mga marunong bumasa ng structure ang siyang hindi na iiwan sa ere kapag nagsimula na ang recovery patungong $4 o $4. At ayan, sabi naman sa ating kasunod na balita na ito ay XRP structure shifts bearish. Analyst shares key levels to watch. Yan. Minsan ang pinakamahirap na gawin sa crypto ay ang tumingin sa katotohanan kapag hindi ito pabor sa atin. Ngayon pong February 2026, may mahalagang babala. Yan, may mahalagang babala
o warning na lumabas para sa lahat ng mga XRP holders. Ayon po sa technical analyst na si Cassie Trades, ang market structure ng XRP ay opisyal ng nag-shift patungong bearish. Matapos mabasag po ang isang mahalagang trend line, mukhang naghahanda na ang presyo para sa isang mas malalim na pagwawasto or correction. Kung ikaw ay nagpaplano na pumasok sa market ngayon, kailangan mong marinig ang mga key levels na ito bago ka gumawa ng anumang desisyon. Ngayon ay ano nga ba talaga ang nangyari? Ayon po sa analysis, nawala ni XRP ang tinatawag na B-wave low. At ito ay isang malaking sinyales ng panghihina ng momentum. Yan. Ang dating matibay na support trend line ay nabasag na. At sa technical analysis, ang dating support ay madalas na nagiging resistance. Ibig pong sabihin ang anumang pagtatangka ng presyo na umakyat ay haharangin na ng mga sellers na naghihintay sa itaas. Marami pong traders ang pilit na nagbabay sa dip habang hindi napapansin na ang kabuuang structure ay pababa na. Ang breakdown na ito ay hindi lang basta maliit na correction. Ito ay indikasyon na ang nakaraang consolidation phase ay natapos sa downside. Hanggat hindi po nababawi ang momentum, ang posibilidad ng patuloy na pagbaba ay mas mataas kaysa sa pag-akyat. Ngayon ay dito po tayo sa mga numerong dapat nating bantayan. Kinilala po ni Cassie Trades ang $1.40 bilang immediate local resistance. Malinaw po ang mensahe. Hanggat si XRP ay nasa ilalim ng $1.40, ang downward pressure ay mananatili. Kung hindi po kaya ng mga buyers na itulak ang presyo lampas sa price level na ito, lalong titindi ang takot sa market na magre-resulta sa mas maraming sell-off. Kung titignan naman po natin ang ibaba, may dalawang major targets na lumitaw po sa chart. At yan po ay ang $1.11 at ang 0.87. Ang mga price levels na ito ay tumutugma sa mahalagang Fibonacci retracement zones. Partikular na po ang 0.786 at ang 0.854 retracements. Ang mga lugar na ito ang nagsisilbing magnetic zones kung saan posibleng huminto ang pagbagsak ng presyo. Hindi lamang ang price action ang nagsasabing bearish na tayo. Pati ang Relative Strength Index o ang RSI ay nagpapakita ng panghihina. Ang mga nakaraang highs ay nabuo sa loob ng isang rising channel bago ito tuluyang bumagsak. Dahil dito, idiniklara ang isang no-trade zone. Ibig sabihin ang kasalukuyang sitwasyon ay masyadong delikado para sa mga bagong positions. Ngayon ay ano po ba ang payo ng mga eksperto? Yan, ang kanilang payo ay patience. Mas mainam daw na maghintay kung aabot ang presyo sa lower support levels o magkakaroon ng malakas na breakout pabalik sa itaas. Mayroon tayong tinatawag na macro resistance sa $1.65. Tanging ang pag-akyat lang sa price level na ito ang makakapag-invalidate ng bearish outlook na nakikita natin ngayon. Hanggat hindi po ito nangyayari, ang mga buyers ay dapat manatiling mag-ingat.
At ayan sa aking pong opinyon, ang ganitong mga structural shift ay bahagi po ng natural na cycle ng market para linisin ang labis na hype. Ang pag-amin na bearish po ang structure ay hindi nangangahulugang katapusan na ni XRP, kundi isang paalala na ang market ay hindi po palaging diretso paitaas. Ang $1.11 at ang 0.87 ay mukhang masakit tingnan ngayon. Pero ang mga price levels na ito ay madalas na nagsisilbing reloading zones para sa susunod na malaking rally. Ang pinakamahalagang skill sa trading ay hindi lang ang pag-alam kung kailan papasok, kundi ang pag-alam kung kailan dapat tumabi muna. Kaya huwag pong hayaang kainin ng emosyon ang iyong kapital. Maghintay ng kumpirmasyon bago kumilos. Dahil sa crypto, ang taong marunong magpigil ang madalas na huling tumatawa. Ayan, sabi naman dito, XRP next phase could mirror prior cycle breakouts if this happens. Ayan. Sa gitna ng ingay ng market, ngayon pong February 2026, may isang asset na patuloy na nagpapakita ng tibay sa likod ng mga charts. Si XRP ay hindi lang po basta gumagalaw. Ito ay sumusunod sa isang long-term price structure na matagal nang pinagmamasdan ng mga eksperto. May mga senyales na ang susunod na phase ng XRP ay maaring maging refleksyon ng mga nakaraang cycle breakouts na nagbigay ng libo-libong porsyentong kita. Kaya pag-uusapan po natin ang mahalagang papel ng $2 level at kung bakit ang kasalukuyang galaw ay pamilyar sa mga nakakaintindi ng history ng asset na ito. At ayan, ayon po sa crypto commentator na si XRP Update, ang asset na ito ay may habit na nakagawi ang pattern bago ang malaking pagsabog. Mapapansin po sa history na si XRP ay madalas dumaan. Madalas po siyang dumaan sa mga correction na umaabot ng halos 50% bago magsimula ang isang significant expansion. Base po dito sa data o chart mula kay Egra Crypto, nakita na natin ito noong taong 2019 na may 59% drop. Noong 2021 naman ay may 48% drop. At nitong taong 2022 na may katulad ding retracement. Marami po ang natatakot kapag nakakakita ng ganitong kalaking bawas sa presyo. Pero sa kasaysayan ng XRP, ito ang nagsisilbing consolidation phase. Ito ang pagkakataon para magkaroon po ng price reset at mag-ipon ng lakas ang mga buyers bago ang susunod na upward move. Ang mahalaga ay ang paggalang po ng presyo sa kanyang ascending trend line na ilang taon na nating sinusundan. Ngayon, ang kailangan pong mangyari para magsimula ang next phase ay simple lang pero napaka-critical. Kailangan pong ma-reclaim or mabawi ng XRP ang $2 na price level. Sa kasalukuyan, si XRP po ay naglalaro sa paligid ng $1.32 at ang $2 mark ang nagsisilbing gatekeeper. Kapag nagawang magsara ng presyo sa itaas po ng $2 at gawin itong support, kumpirmado na ang market support ay confirm po ang support at ang market support. Uulitin ko lamang po, kapag nagawang magsara po ng presyo sa itaas ng presyong $2
At ito po ay naging support, kumpirmado na po ang market support. At bukas na ang daan para sa mas matataas na targets. Ngayon ayon po sa mga projections ni Egra Crypto, kapag nalampasan po ang $2, ang unang major target ay ang $13. Ibig sabihin isang mahigit na 1,000% na pag-akyat yan mula sa ating historical baseline. Ang momentum na ito ay hindi lang basta hula, kundi nakabase sa measured moves na nakita na natin sa mga naunang cycles. Kapag bumuelo sa XRP, hindi ito basta-basta humihinto hanggat hindi nito naaabot ang susunod na major resistance level. Ngayon ay tignan po natin ang big picture. Balikan po natin ang chart kung saan ay may makikita po tayong yellow line dito na sumisimbolo sa historical support range at saka isang red line na nagsisilbing baseline ng asset. Hanggat ang mga macro levels na ito ay hawak natin, nananatiling bullish ang overall structure ng XRP. At kung titignan po natin sa mas malayong hinaharap, may mga targets pa na umaabot ng hanggang $200 dito po sa chart. Ngayon, maaring mukhang napakalayo nito ngayon. Pero kailangan po nating tandaan na si XRP ay idinisenyo para sa malawakang paggamit sa global finance. Ang kailangan lang ay sustained momentum at ang pagpapanatili ng macro support. Sa bawat cycle na dumaan tayo, lagi pong pinapatunayan ni XRP na ang mga taong nakakaunawa sa long-term trend ang siyang huling tumatawa sa market. Ngayon sa aking pananaw, ang market ay laging inuulit ang sarili nito dahil ang psychology ng mga investors ay hindi po nagbabago. Ang 50% corrections na nakikita natin ay hindi sinyales ng katapusan, kundi bahagi ng isang malaking disenyo para sa susunod na breakout. Ang pag-reclaim sa $2 ay hindi lang usaping presyo. Ito po ay usaping kumpiyansa. Kapag nabasag ang $2 barrier, magsisimula ang tinatawag na FOMO phase, kung saan ang mga nag-alinlangan ay mapipilitang pumasok sa mas mataas na presyo. Ang susi po sa tagumpay dito ay ang pagkilala sa pattern bago pa ito maging obvious sa lahat. Kung ang history ang magiging basihan, ang kasalukuyang pag-ipon ng lakas ng XRP ay paghahanda lamang para sa isang paglipad na maaaring bumago sa takbo ng market. At ayan naman ang ating sunod na matinding balita dito. Sabi rito ay analyst says XRP bull run resumes next month and here's why. Nandito na tayo ngayon sa isang napaka-kritikal na sangandaan para kay XRP. Matapos po ang ilang buwan ng matinding volatility at pag-alog sa kumpiyansa ng mga holders, ang price structure ay nagpapakita na ng sinyalis ng pagbabago. Marami po ang pinanghinaan ng loob sa mga huling correction. Pero ayon po sa mga technical signals, mukhang malapit na po ang inaasam na trend reversal. Ngayon pong February 2026, lumabas po ang isang mahalagang analysis na nagsasabing ang bull run ay posibleng mag-resume na sa susunod na buwan. At ayan, balikan po natin ang nangyari noong taong 2025. Sa XRP ay umakyat ng mahigit $3 or more than $3 dahil po sa matinding institutional interest. Pero gaya ng lahat ng mabilis na pag-akyat, kailangan din ng market na huminga.
Si XRP ay pumasok po sa isang corrective phase kung saan bumagsak ang presyo ng 56% or 56% o hanggang sa mahigit kumulang na $1.33. Marami pong natakot at nag-akala na ito na ang simula ng mahabang bear market. Pero ayon po rito sa analyst na si XRP Captain, ang pagbagsak na ito ay isang healthy correction lamang sa loob ng isang macro uptrend. Kung titignan po ang kasaysayan ng crypto, ang mga ganitong kalalim na pullbacks ay normal bago ang susunod na mas malaking rally. Hindi ito pagtatapos, kundi paghahanda para sa mas mataas na lipad. Ngayon ay ano ba ang basihan para masabing buhay pa ang bull market? Ang sagot ay nasa higher lows sa weekly chart. Simula po nang tumama ang presyo sa $1.33, nakikita natin na ang mga buyers ay mas maagang pumapasok sa tuwing may dip. Ibig pong sabihin, ang support ay tumataas at ang mga long-term participants ay masigasig na dinedepensa ang bawat level. Kapag ang mga buyers ay patuloy na inaabsorb ang selling pressure sa mas mataas na presyo, nakakabuo tayo ng isang solid structural support. Hanggat hindi po nababasag ang formation na ito, ang bullish thesis o ang paniniwalang tataas pa sa XRP ay nananatiling matibay. Ang resilience na ito ang nagpapatunay na may sapat pang lakas ang mga whales para itulak ang market. Ngayon, bakit nga ba itinuturo ang buwan ng March bilang inflection point? Sa mundo ng crypto, ang mahabang period ng consolidation o yung paggalaw ng presyo ng sideways ay kadalasang sinusundan ng isang malakas na expansion phase. Kapag sa XRP ay mananatiling matatag sa pagtatapos po ng buwang ito, February, ang mga momentum traders ay inaasahang papasok muli ng may malakas na kumpiyansa. Sinasabayan din ito ng stabilization ng iba pang large cap digital assets. Ang liquidity ay nagsisimula ng bumalik sa mga project na may matibay na fundamentals. Dahil po sa global liquidity position ng XRP, handang-handa ito na sumabay sa panibagong bugso ng kapital na papasok sa market. Ang structure po ng chart ay hindi nagpapakita ng pagod, kundi ng pag-ipon ng lakas. At ayan, dito na po tayo sa aking opinion tungkol sa prediction na ito. Ang zone na $1.30 hanggang $1.33 ang siyang nagsisilbing pundasyon ng ating macro trend. Sa tingin ko, ang March 2026 ang magiging tunay na pagsubok sa lakas ni XRP. Ang correction na pinagdaanan natin ay nagsilbing cleansing process para matanggal ang mga speculators at maiwan ang mga seryosong holders. Ang pagpapanatili ng higher lows ay isang napaka-bullish na senyales na madalas na hindi napapansin ng mga taong nakatutok lang sa short-term na takot. Kung mananatiling buo ang structure sa susunod na mga linggo, ang resumption ng bull cycle ay hindi na malayo sa katotohanan. Ang market ay laging pabor sa mga marunong magbasa ng structure sa gitna ng emosyon ng publiko. At heto na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Sabi rito ay ex-Ripple CTO makes fresh defense of Ripple's control over XRP. Ayan. Buhay na naman ang isa sa pinakamainit na debate sa kasaysayan ng crypto.
Si XRP nga ba ay kontrolado ng Ripple? Ngayon pong February 2026 ay muling pumutok ang usaping ito matapos pong atakihin ng mga kritiko ang governance model ng XRP Ledger. Pero hindi na nahimik ang dating CTO ng Ripple na si David Schwartz. Sa gitna ng mga paratang na centralized daw ang network, naglabas po siya ng isang matinding depensa na nagpapaliwanag kung sino ba talaga ang may hawak ng manibela sa XRPL. Ngayon ay saan nga ba nagsimula ang gulo? Ang crypto commentator na si Justin Bonds ay naglabas po ng listahan ng mga networks na sa tingin niya ay hindi tunay na decentralized. At kasama po rito sina XRP, Stellar, Hedera at saka Algorand. Ang sentro ng kanyang kritisismo ay ang tinatawag na Unique Node List o UNL ng Ripple. Ayon po kay Bonds, dahil umaasa ang maraming participants sa listahang ibinibigay ng Ripple, nagbibigay daw ito ng absolute power sa kumpanya para kontrolin ang network consensus. Sabi pa ni Bonds, ang ganitong structure ay pwedeng mag-enable ng censorship o double spending, katulad ng isang majority mining attack kay Bitcoin. Sa madaling salita, pinalalabas niya na kung gusto ng Ripple, pwede nilang manipulahin ang mga transaction dahil sila ang nagdidikta kung sinong validators ang dapat pagkatiwalaan ng mga nodes. Ngayon ay hindi po pinalampas ni David Schwartz ang mga hirit na ito at agad siyang nagbigay ng technical rebuttal. Nilinaw po niya na ang XRPL ay hindi gumagana gaya ng proof-of-work networks tulad ni Bitcoin. Hindi ito nakadepende sa mining power. Ipinaliwanag ni Schwartz na ang bawat node operator ay may kalayaang pumili ng sarili nilang trusted validators. Kahit pa maglabas ng Ripple ng recommended UNL, ang bawat operator ay may full discretion kung susunod sila rito o babaguhin ang kanilang listahan. Binigyang diin ni Schwartz na walang iisang entity ang pwedeng puwersahin ang buong network na tanggapin ang isang double spend o censorship attempt, maliban na lang kung mismong ang mga node operators ang mag-configure nito sa kanilang sariling system. Ang tawag na absolute power sa panig ng Ripple ay tinawag niyang technically unsound o walang basihan sa totoong takbo ng technology. Ayan, para mas maintindihan po natin, ang XRP Ledger ay gumagamit po ng tinatawag na Byzantine Fault Tolerant Consensus Protocol. Dito ang mga validators ay nagmumungkahi ng transaction sets at ang network ay nagkakaroon ng kasunduan kapag may super majority na nag-align. Ang flexibility na ito ang dahilan kung bakit mabilis at efficient ang XRPL habang pinapanatili ang pagiging decentralized nito. Kabaliktaran po ng sinasabi ng mga kritiko. Hindi binibigyan ng rewards ang mining dominance sa XRPL. Sa halip, umaasa ito sa Distributed Validator Agreement. Ibig sabihin, mas maraming independent validators, mas mahirap itong kontrolin ng kahit na sinong institution. Ayan. Ito ang ideological divide sa crypto ngayon. Ang mga purist na gusto ng maximal permissionlessness laban sa mga enterprise-focused networks na priority ang scalability at saka predictable governance. Ngayon, ang aking personal na opinion sa isyong ito ay ang salitang decentralization
ay madalas gamitin bilang sandata sa crypto marketing. Pero kung titignan po natin ang track record ng XRPL sa loob ng mahigit isang dekada, wala pa tayong nakitang matagumpay na pag-atake o censorship na galing mismo sa Ripple. Sa tingin ko po ang depensa ni David Schwartz ay matibay dahil nakabase ito sa code at hindi po sa teorya. Ang mga kritiko ay laging nandoon para hanapan ng butas ang bawat system, pero ang malaga ay ang utility na hatid nito dito sa totoong mundo. Kaya sa huli, hanggat ang mga independent nodes ay may kakayahang sumuway sa recommended list ng Ripple, mananatiling decentralized by design ang XRPL. Ang debate po ay magpapatuloy, pero ang teknolohiya ay hindi po nagsisinungaling. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.